po sa mga awiting yan. Amen. And I hope na ating mga puso ay naihanda po upang makinig, mag-absorb, at atin pong i-meditate ang pangangaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Amen? Ating tagapagsalita po ngayong umaga ay ang pastor po na pinagmulan ng simbahan ito. Christian Bible Baptist Church, Santa Cruz, Laguna. Amen? At salamat sa Panginoon at ngayon ay meron na silang staying pastor po doon. Amen? Meron umayo yung pamilya ko dito. Sumunod sila sa pastor nila. Amen? Ating tagapagsalita si Pastor Jonathan Mislan. Amen? Amen, amen. Good morning. Kayo ba ay masaya ngayong umaga? Amen? Amen, amen. What a blessing to be here. Happy anniversary. At confirm na po ngayon na si Pastor Ryan ang paboritong anak ni Sir Nelson. Amen? Amen. Well, let's all stand and open your Bibles to 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. And magpasa po tayo dito sa verse 1. 1 Corinthians chapter 15. And then we sure want to greet you a happy 9th anniversary. 1 Corinthians chapter 15, and we'll read from verse 1 down through verse 4, and then we'll read a few verses at the end of the chapter. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 down through verse 4. Please share a copy of God's Word sa inyong katabi, lalo na kung katabi niyo si Sister Honey kayo. 1 Corinthians chapter 15, verse 1. Gawin po natin responsive reading. I'll read verse 1, you read verse 2, hanggang makarating tayo sa verse 4. Kung nakuha niyo na po, would you say aloud, Amen? Amen. 1 Corinthians chapter 15, verse 1, the Bible says, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preached unto you, which... Brown out. Sure. Ay, flashlight na lang po, kaya lang, kulay pink ito. Amen. Pero hindi yan kay Pastor. Kaya, thank you. 1 Corinthians 15, hopefully you can still see it in your Bibles. But 1 Corinthians 15, the Bible says in verse 1, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preached unto you, which also you have received, and wherein ye stand. Altogether read verse 2. By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in him. Amen. Amen. Verse 3, For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. And that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Okay, verse 57. Go to verse 57. Amen. Verse 57. And basahin natin sabay-sabay. Verse 57. Ready, read. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Let us pray. Dear Lord, Heavenly Father, we thank you for the privilege to be in the house of God. Salamat po, Panginoon, for the 9 years ng tagumpay na binigay niyo po rito as an organized work, ang CBBC Novaleta. Thank you for Pastor Ryan and his dear family. Salamat po sa legasiya ng pananampalataya na umusbong mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Lord, we pray that you will give a great victory. Salamat po already for the great victory last week for the soul saved. Salamat po sa aming mga bisita ngayon, sa bawat membro, sa tagumpay na nangyayari already sa auditorium at doon sa mga bata at sa mga outreaches. Lord, we pray, bigyan niyo po kami ng liwanag ngayon mula sa inyong salita na mas lalo po kami meron sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. And we ask you all these things in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. You may be seated. Pwede na po maupo ang bawat isa. Amen. Buti, may kuryente na po. Amen. Amen. Kinabahan po kung gagamit ako ng flashlight na kulay pink. Amen. Amen. Pero anyway, it's a great blessing and we want to say happy 9th year anniversary sa church. Amen. Sa CBBC Novaleta. And congratulations church and pastor and your family. And thank you rin. Amen. Bilang what a great word
And mula sa CBPC Santa Cruz, we want to say a happy church anniversary. Amen? Pag-pray niyo po, dahil minsan pag wala doon ang pastor, ay nagkakagulo. Pag wala ang head usher, nagkakagulo lalo. Amen? Parehas kami wala ngayon, kaya hindi namin alam ang mangyayari doon. Amen? But happy anniversary. At sa ating mga bisita, ang pangalan ko nga po, ako po si Pastor Jonathan Mislan. Ako po ay Amerikano, pero nagtatagalog. Amen? Nagtatagalog, okay? At ang tatay ko po, US Marines. Amen? Ang tito ko po, US Coast Guard. Amen? At ako, US Navy. Amen? Hindi Navy, maybe. Amen? Pero at least gupit. Amen? Sundalo. Amen? Dahil mahalang shampoo. Alright, well, our title today is The Victory of the Gospel. Victory of the Gospel. Ang tagumpay ng Ebanghelyo. Na maraming bagay sa mundong ito na talagang ikaw ay maaaring mabigo. Amen? Maaaring mabigo sa negosyo, maaaring mabigo sa investment, maaaring mabigo sa sugal, maaaring mabigo sa school, amen? Sa exam, ikaw ay mag-zero, bumagsak, at maaaring mabigo sa pag-ibig. Ano po? Amen? Baka awitin mo na bigo ang puso ko. Tinaktak mo ng Ajinomoto, pinakain sa aso. Maraming tao sa mundong ito ay ibibigo ka, pero may isang tao na kailanman hindi ka ibibigo. Amen? Yan ang Panginoong Jesucristo natin, amen? Ay matibay na sandigan, and He gives us the victory of the gospel. And so yan po ang ating pag-aaralan ngayon, the victory of the gospel. Ang keyword po dyan is the word gospel. Amen? Sa Tagalog, Ebanghelyo. Ang ibig sabihin po is the good news. Amen? Ang mabuting balita. That's what the gospel means. Now, maraming okasyon sa mundong ito ay nagbibigay sa atin ng bad news. Pag nagbukas ka ng TV ngayon, bad news. Kung supporter ka ni Duterte, bad news. Kung supporter ka ni Marcos, bad news. Pero kung supporter ka ng Panginoong Jesucristo, it's always good news. Amen? Kaya doon po tayo. Amen? Maraming tao, bad news. Pagbukas ng TV Patrol, bad news. Pagbukas ng GMA, bad news. Pagbukas ng salamin, bad news. Amen? Pero pagbukas ng Bible, it's always good news for the child of God. Amen? So the gospel means mismo good news. Amen. Good news, Christ died for me. Amen? Good news, I can live eternally. So makikita po natin ngayon sa 1 Corinthians 15, paano natin malubusan, ma-experience ang mabuting balita ng Ebanghelyo. If you're saved today, you need to experience the victory in Jesus. Amen? If you're not saved today, you need to receive the victory in Jesus. Amen? Na lahat tayo ay muwi ngayon taglay ang tagumpay na meron sa Panginoong Jesucristo. You see, it is wonderful to talk about good news. Napakasarap magbigay at makarinig ng good news. Amen. Sipin po ngayon, kung may magpunta sa inyo, sabihin sa inyo, good news. Lahat ng utang nyo sa Bombay, bayan na. Amen? O, alam ko na ngayon, sino may mga utang sa Bombay? Yung mga nag-react. Amen? Isipin niyo po, kung sabihin sa inyong pastor, lahat ng utang niya sa tatay niya, bayan na. Amen? Good news. Good news. Alam niyo po, there was a US soldier noong panahon ng World War II na uniforme din, naka-uniforme siya. Ang trabaho niya ay siya po ang taga-balita. Na kapag merong napahamak na sundalo, na ang trabaho niya, puntahan yung pamilya doon sa Amerika at ipalita doon. It's the time before walang text, walang tawag. Pupuntahan talaga ng sundalo at hanggang ngayon, meron pong ganong practice. Pero sasabihin na wala pang kamalay-malay yung nanay, ma'am, your son has died in combat. He is a hero, he has given his life. Yun ang trabaho niya. Sipin mo, taga-balita ng bad news. So, napakahirap ng trabaho niya. But it's a true account. One time, nangyari na binalita niya rin sa nanay, namatay ang kanyang anak, siyempre, umiyak at napakahirap. And then, dumating yung report na actually, nagkamali. Iba yung namatay, hindi anak ng nanay. Kaya dinispatch yung sundalo at sabi, puntaan mo ulit yung babaeng yun. At bigyan mo siya ng balita na ang anak niya ay hindi patay, kundi buhay. Amen?
Ayun ang masarap na trabaho. Amen? Nung kumatok siya doon, at sabi niya, Ma'am, your son is not dead, he is living. Amen? Yun po ang masayang trabaho ng Kristiyano. At tayo ay kumakato at nagbibigay tayo ng good news. Good news! Si Kristo ay hindi patay, pero siya ay buhay at nagbibigay ng kaligtasan sa kaluluwa. Amen? That's the good news of the gospel. Kaya masaya ang trabaho po natin. And so the gospel we will see today, it gives us our victorious message, our victorious motivation, and our victorious ministry. You see, kaya nga dapat po, we should do everything we can for the victory of the gospel in Jesus Christ. Sabi po ng ating talata, thanks be unto God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Ang 1 Corinthians 15, yan po ang chapter sa Bible of the victory of Jesus Christ. 1 Corinthians 15. And that's what we will study for a few moments ngayon pong umaga. You see, ang mahalaga sa atin ay ma-experience natin ang tagumpay na meron si Kristo. And it means good news. Gospel is good news. But kung may good news, that means there is bad news. Bad news. Ano yung bad news? Ang bad news, lahat ng tao makasalanan. Tingnan mo yung katabi mo, makasalanan niya. Tingnan mo yung katabi mo sa kaliwa, lalong makasalanan. Amen? Lalong makasalanan niya. Tingnan mo yung katabi mo sa kanan, sa likod, sobrang makasalanan niya. Amen? Alam na, amen? Okay? Lahat tayo makasalanan. Okay? Bad news yun. Ito po ang worst news. Dahil ang tao makasalanan, ang pupuntahan ay yung lugar ng impyerno. Walang pwedeng pumunta sa langit na meron sa record niya kahit isang kasalanan. Ang kailangan mabura yung record ng kasalanan niya. Eh lahat tayo magkasala. Lahat tayo ay nagkasala. At ang masakit doon, hell or the lake of fire is forever and ever and ever and ever. Walang purgatorio. Once na ilagay ka dyan, you are there forever. And so there is a bad news na talagang ang tao ay nagkasala at gawa nito ay pupunta sa dagat-dagatang apoy. At walang magagawa ang tao para iligtas ang kanyang sarili. But thank God, kung matindi ang bad news, mas matindi naman ang good news of the gospel. Amen? Na si Kristo ay umalis dun sa langit, bumaba po rito. Siya ay nagkatawang tao, sinilang sa bahay ni David, sinilang sa isang birhen. Amen? At siya ay namuhay 33 years na walang kahit isang kasalanan dahil siya ay anak ng Diyos. Amen? At tumuloy siya sa krus ng Kalbaryo, namatay para sa atin. At sa ikatlong araw, siya ay bumangon muli. Amen? And He won for us the victory. Amen? At ngayon, bukas ng pinto na sinuman ang sumampalataya sa Kanya ay mabibigyan ng buhay na walang hanggan. That's the good news of the gospel. And today, we will see three things. We will see, first of all, the source of our victory. We will see the force of our victory. And number three, we will see the course of our victory. Amen? O, binigay ko na sa inyo yung outline. Huwag nyo na akong tulugan. Amen? Kasi nung huli ako dito, afternoon service, talagang nagbabagsakan ng isa dito. Amen? But anyway, we will see. Pero, syempre, bagong may baby, naintindihan natin. Amen? But number one, we will see the source of our victory. Saan ito nang gagaling? Then we will look at the force of our victory. Anong pwersa nito? And then we will see the course of the victory. Saan ang pupuntahan nito sa buhay natin bilang mga mananampalataya? Amen? So if you're ready, say aloud, amen? Amen! Amen. Una po, the gospel we will see is the source of our victory. The source of our victory. The gospel, pag sinabing gospel, is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Tingnan niyo po muli ang verse 3. 1 Corinthians 15, verse 3. Sabi ng Bible, for I deliver unto you, ano sabi mo? First of all. First of all. Ibig sabihin, pinaka-importanting bagay na maunawaan natin, the highest priority, the main thing is the gospel. The main thing, maraming bagay sa Christian life dapat natin matutunan. Pero the first thing, first of all, is the gospel. Amen? Kaya po, preaching the gospel, sharing the gospel, preaching the lost will always be the main thing sa simbahan ng Panginoon. Kung walang gospel, lahat baliwala. Amen? Ang choir, baliwala kung walang gospel. Amen? Ang discipleship lessons, walang saysay kung walang gospel. Amen? Kung hindi ka ligtas
unless hindi mo maunawaan ang lahat ng bagay, walang kwenta na magkaroon ng church. Kaya nga po, iba ang Baptist kaysa sa mga kulto ng sanlibutan. Dahil sila ay religious, pero wala naman dahilan. Tayo po ay nakatayo sa Ebanghelyo, sa good news ng Panginoong Hesus Kristo. So, first of all, we understand the gospel of the Lord. What is the gospel? 3 parts. 3 parts. Ano yung 3 parts? Yung 3 parts of the gospel, pinaliwanag ni Apostle Paul, 3 parts of the gospel, ang solusyon sa 3 problems ng kasalanan sa buhay ng tao. Amen? 3 problems. Ano yung problem ng kasalanan sa buhay ng tao? Una, ang sentensya ng kasalanan. The sentence of sin. Pangalawa, the shame of sin. And pangatlo, the slavery of sin. You see, may 3 dulot ang kasalanan sa buhay ng tao na sumisira sa buhay ng tao. First, yung sentensya, yung hatol, yung kabayaran, yung papunta sa impyerno. Pero meron ding shame and scars, yung epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. And pangatlo, yung pag-aalipin at hawak ng kasalanan sa buhay ng tao. At ang 3 problemang ito ay nasusolusyonan ng 3 parte ng good news of the gospel. Amen? Una po, the death. Well, the gospel is 3 parts. The death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Hindi kumpleto kung walang 3 parts. Amen? And so, first of all, the death covers the sentence of our sin. Amen? Dahil po namatay si Kristo, hindi na tayo pupunta, pag tayo sumampalataya sa Kanya, hindi tayo pupunta sa impyerno. Amen? For the Bible says, amen, that we are saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. You see, yung Kanyang pagkamatay sa cross, it purchased our salvation. The Bible says, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone his own way, and the Lord had laid on Him the iniquity of us all. You see, ang Diyos ay banal na Diyos. Hindi siya pwedeng magpapasok sa langit ng kahit isang kasalanan. And so, bumaba siya, nagkatawang tao, at nilagay yung kasalanan nating lahat ng buong sanlibutan, inilagay sa likod ni Kristo. And Christ, the perfect soldier, amen, ay tumuloy sa kanyang misyon at umakyat doon sa bundok at tinaas niya ang bandila, hindi flag ng Amerika, hindi flag ng Pilipinas, kundi it was the flag of the cross of Jesus Christ. At tinayo niya ang bandila ng cross at doon sa cross, ipinako po siya roon at dala niya ang kasalanan nating lahat, binayaran niya roon, amen? And then He paid for our sin with His own blood. At sinigaw niya sa cross, it is finished! Amen? Tapos na, bayad na ang kasalanan ng tao, amen? And thank God, His death gave us the victory over the sentence of sin. Pero paano naman yung shame of sin? You see, marami dito na saved later on. Ibig sabihin, may mga nakaraan, may mga scars ng kasalanan, may mga shame ng kasalanan. Maaaring nandito ka ngayon at hindi ka pa saved. At naisip mo mga makasalanan mong ginawa kanina. Amen? Baka galing ka sa sabong, kanina lang. At kaya ka mukhang dismaya ngayon dahil talo ang manok mo. Baka galing ka sa loto at kaya ka dismaya dahil hindi tumaya ang loto mo. Amen? Baka mukha kang on fire para sa Diyos dahil kanina lang sumindi ka ng sigarilyo. So sin brings shame. Kahihiyan sa buhay ng tao. Paano nga kung napatawad ka ng Diyos pero there is a scars and there is a shame and there is a sting of sin sa iyong buhay. Well, the second part of the gospel is the burial of Jesus Christ. Amen? Si Kristo hindi lang namatay, pero siya ay inilibing. Amen? The Bible says in our text, 1 Corinthians 15 verse 3, Christ died for our sins according to the Scriptures and that He was buried. You see, hindi lang kapatawaran ang bigay sa atin ni Kristo, kundi meron din pong kalinisan na binibigay sa atin ni Kristo. Amen? Nung siya ay nilibing, nilalarawan sa baptism, kung saan ang tao ay nilulubog sa tubig at inaahon muli at sinasabi po natin, raised to walk in newness of life. You see, ang lahat, nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, you had faith in the death, burial, and resurrection of Jesus. Ibig sabihin, yung iyong nakaraan ay nakabaon doon sa grave of the Lord Jesus Christ.
At kahit kailan, hindi na huhukayin yun muli ng Diyos. Amen? Maaaring hukayin yun ng Senado, hukayin ng Marites, hukayin ng Tolit sa buhay mo, pero ang Diyos hindi niya huhukayin ang iyong nakaraan. Amen? It's very, you ask me why I'm happy, so I'll just tell you why. It's because my sins are gone. Amen? And when I meet the scoffers, or when I meet the Marites who ask me where they are, I say, my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary, as far as darkness is removed from dawn, in the sea of God's forgetfulness. That's good enough for me. Praise God. My sins are gone. Amen? You realize dahil ang naberi ang Panginoon, ang nakaraan mo ay nakaberi po doon. Amen? Gone forever in the sea of God's forgetfulness. Thank God, He rescued us from the sentence of sin. He rescued us from the shame of sin. But also, He rescues us from the slavery of sin. Kasi ang pagkasalanan, matindi dyan yung hatol. Matindi dyan yung hiya. Pero matindi dyan yung hawak. Amen? Yung hawak ng kasalanan sa buhay ng tao. May tao na kahit anong gawin, parang hindi maalis ang bote sa kanilang buhay. Hindi maalis yung alak. Hindi maalis ang sigarilyo. Hindi maalis ang iba-ibang bisyo sa buhay po nila. Pero thank God, kayang baguhin ng Panginoon po yan. Amen? Amen. Bakit po? Because of the third part, the resurrection of Jesus Christ. Look at verse 4. And that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scripture. You see, si Kristo ay nagbibigay ng bagong buhay. Amen? Baka dati bote ang hawak mo, ngayon Bible ang hawak mo. Amen? Baka dati laging ay ibang babae ang kayakap mo. Amen? Lalo sa mga sundalo, ngayon misis mo na ang kayakap mo. Amen? Amen? Bakit? Nagbibigay siya ng bagong buhay. Amen? Bagong buhay through the resurrection of Jesus Christ. It delivers us from the slavery of sin. Babaguhin ka. Kung dati tumboy ka, ngayon, babaeng-babae na. Kung dati bakla ka, ngayon, lalaking-lalaki na. Amen? Pero pag pinagwalis ka, huwag ka nang gaganon. Amen? Babaguhin ka ng Diyos. Amen? Thank God, somehow the gospel came. Amen? What a blessing. Isipin niyo po yung bunga ng gospel. It is a powerful thing. You see, kahit anong gawin mo, hindi mo maaalis ang ibang bagay sa buhay mo without the Lord Jesus Christ. But thank God, He won the victory sa cross ng Kalbaryo. Nung siya ay bumangon mula sa libingan, ibig sabihin, ang Kristiyano ay kayang bumangon kahit mula sa anumang kasalanan. Amen? He gave us power to stand up, to rise up, and to serve the Lord with newness of life. Kaya nga po ngayon, we have the victory in Jesus. You see, akala ng Diablo, natalo niya si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Pero laking gulat na lang niya, nung third day, bumangon muli ang Panginoon. Amen? You see, the Bible says, pinayaan ni Kristo ang Diablo. Pakinggan niyo po, just listen, Colossians 1, verse 14. Colossians 1, verse 14. Ito po ang sabi, blotting out the handwriting of ordinance that was against us. Ano yun? May listahan ng lahat ng kasalanan na nagawa mo. Handwriting of ordinances against us. Binura ni Kristo, blotted out, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross, and having spoiled principalities and powers, He made a show of them, openly triumphing over them in it. Amen? Show. Ibig sabihin, parang boxing na binubuksarado niya ang Diablo doon sa ginawa niyang resurrection of the Lord Jesus Christ. Isi akala ng Diablo, panalo na siya. But when Jesus rose up, He won the victory. Amen? Parang siyang boksingero na ina-uppercut niya si Satanas. At pag ikaw itulog sa church, ikaw naman yung na-uppercut ni Satanas. Amen? But thank God, kung si Kristo bumangon mula sa patay, pwede kang gising. Amen? Pwede kang alive at pwede kang may tagumpay sa buhay mo. Yung tatay ko po, US Marines, he was saved sa US Marines.
May nag-invite sa kanya habang siya'y sundalo at naka-uniforme siyang ganyan, umattend siya sa isang Baptist church na ganito, malapit sa base. Amen? At siya ay nagsimba. Anong unang simba, hindi siya tumanggap. Talagang humawak siya nun sa upuan at natakot siya mag-forward. Pero nung pangalawang simba niya, hindi niya na po nalabanan ng Diyos. It's hard to kick against the pricks. Siya po ay nag-forward at tumanggap sa Diyos at binago ang kanyang buhay. Amen? After that, siya ay na-deploy at sa Japan at dito sa Subic. Nung bukas pa yung Subic. At makasalanan ng lugar ng Subic, no? Amen? Amen. Kung hindi kayo niniwala, tanong nyo ng Asya nyo. Amen? Hanggang ngayon, makasalanan kayo. Amen? Pero lalo noon, nung nandun pa yung American, paglabas mo doon sa Magsaysay Drive, puro par! At sabi ng tatay ko, pag-leave, baba nilang gano'n, lahat ng sundalo. Ang babae mismo, ang naghihila sa kanila, papasok sa laban. Kasi dollars. At gano'n lang, sabi niya, pagdating doon sa dulo ng Magsaysay Drive, dalawa lang natirang sundalo. Siya at yung Mormon. Kasi may paninindigan siya. Amen? Pinago siya ng Diyos. At kayo, mga sundalo, hindi lang paglingkuran ang inyong bansa, pero dapat matutunan po natin paglingkuran ang ating Diyos na mayroon tayong conviction dahil tayo ay nabago ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? You see, because of the resurrection, forever talo si Satanas sa buhay natin. Kaya po sa Kristiyano, listen, there is no kasalanan na hindi pwedeng pagtagumpayan. There is no tukso na masyadong malakas. There is no sin that cannot be gained the victory. And there is no stronghold na hindi kayang pasagin ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? That is the source of our victory, the gospel of the Lord. But quickly, tingnan po natin the force of victory. Anong power ng Ebanghelyo sa ating buhay? Pag sinabing force, yan po ay kapangyarihan. Look at verse 2. Verse 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, pinapangaral ko sa inyo ang Ebanghelyo, which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand, by which ye also you are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in me. Meron mga tumatanggap, tilang tumatanggap, pero hindi tunay na tumatanggap. Amen? And so, the real gospel may force, may power po yan. You see, it is a saving force. It is a sanctifying force. And it is a securing force. Thank God, may mga forces. Amen? May force of the Philippine Navy. Amen? May forces of the Philippine Coast Guard. May forces ng mga missiles. Amen? Yun ang matapang sa lahat. Amen? Kaya ang China, hindi talaga lulusob sa Pilipinas yan. Kasi nag-research na sila eh. Marami kang military ang China, pero ang Pilipinas, may 100,000 marites. Amen? Merong 200,000 na aswang sa Capiz. Amen? Merong 500,000 keyboard warriors. Ha? At merong napakaraming misis. Amen? Na matapang. Kaya nagdalawang isip pa nag-research ang China, hindi na matutuloy na lulusob sa Pilipinas. Amen? May mga force po yan. Amen? May political force, may cultural force, may mga demonic force, but the most powerful force is the gospel. Amen? Sabi ni Apostle Paul, it is the power of God unto salvation. It is a saving force. Ito po ay nakakapagligtas. It saves us from the penalty of sin, the pollution of sin, the power of sin. Amen? At sabi, we should keep it in memory. Huwag natin kalimutan ang Ebanghelyo. Balik-balikan. Kaya nga, victory. Amen? Diba sa ating mga kasal, pag umattend tayo ng kasal ng iba, wow, nare-revive tayo. Amen? Kasi naaalala natin yung araw ng ating kasal. Yung sweet na sweet pa. Amen? Hanggang ngayon. By the way, kami po ni Sister Anika, we keep growing sweeter as the days go by. Amen? Grabe ang reaction. Kasi yung ibang mag-asawa, bitter as the days go by. Ha? Pero pag nakita mo yun, wow, naalala mo. Lalo po, tuwing anniversary, pag may nakikita kang ibang nasisave, naalala mo yung araw na ikaw ay tumanggap. Amen? You keep it in memory. And you hold fast. Gawa ng sabi ng Apostle Paul, hindi natin babaguhin ang mensahe. Hindi babaguhin ang Ebanghelyo. Isa lang ang paraan ng kaligtasan at yun po ang Panginoon. Amen? It is a saving force. Pero hindi lamang yun, it is a sanctifying force. Binabago po tayo ng Panginoon. Kung anong ating nakaraan na yan ay binabago ng Panginoon. He is working in us. Sabi ng Bible, be confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it unto the day of Jesus Christ. Confident
Dapat ikaw ay confident na may plano ang Diyos sa buhay mo. Amen? Confident na may ginagawa ang Diyos ng dakilang bagay sa iyong buhay. He is sanctifying you. Binabago ka ng Panginoon unti-unti. Madaling baguhin yung panlabas. Pero yung mga ugali, yan ang patuloy na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Sanctifying us. He saved us. He sanctified us. But also, the gospel is a securing force. Securing force. You see, Jesus, yung ginawa niyang victory sa atin, hindi lang sa past. Iniisip natin yung past, yung araw na tumanggap tayo. Maganda yun. Pero, may impact pa rin yung gospel sa ating future. Amen? Isipin mo, one day, dadalhin tayo sa langit. Bunga ng gospel. At may impact sa past, sa future, at sa present. Binabago tayo at ginagawang mas kawangis ng Panginoong Hesus Kristo. Amen? Kaya nga po may awit sa ating himnal, more like the Master. Amen? More like the Master I would ever be. More of His meekness, more humility. More zeal to labor, more courage to be true, more consecration for work He bids me do. More like the Master. Gumawa rin ako ng Tagalog version. Ganito po. More like the Master sa Diyos nagmamahal. More like the Master sa kanyang gawain nagpapagal. More like the Master tapat na naglilingkod. More like the Master sa church, hindi tulog. Amen? Amen. More like the Master, ginagawa tayong mas kawangis ng ating Panginoong Hesus Kristo. It is a saving force. It is a sanctifying force. But also, it is a securing force. Bakit, Pastor? Kasi tingnan niyo po yung verse 1. Verse 1 na unang verse. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye, what? Stand. Amen? Stand. It is a securing force. You see, tayo po mayroong eternal security. Amen? Eternal security. Yung iba wala niya. Amen? It is uniquely Bible and Baptist doctrine, eternal security. Sa Catholic, meron pong purgatorio. Pag namatay ka noon, purgatorio. Sa Protestante, wala rin pong eternal security. Sa Pentecostal, wala rin, nawawala. Minsan save ka, minsan hindi. At yung ibang Baptist na yun, wala na rin dahil may outer darkness. Pero ang eternal security ay isa Bible doctrine. Amen? Kaya po, dapat ang Christian hindi na insecure. Amen? Hindi na insecure. Kasi meron kang security, matindi pa ron, eternal security. Amen? Eternal security. Pero karamihan ng problema sa buhay ng tao, bunga ng lack of security. Ang Kristiyano hindi dominated ng buhay ng insecurity. Kaya tao na envious sa iba, insecurity. Ang tao, naninira ka ng iba pagpatalikod, insecurity. Ang tao, laging pinag-uusapan, ibang tao, insecurity. Ang jealous sa tao, insecurity. Pero itong maganda si Kristiyano, tayo lang, merong eternal security. Amen? In the Lord. When you're saved, hindi tayo ang nakakapit kay Kristo, siya ang nakakapit sa atin. Amen? At kailanman, hindi po tayo bibitawan ng ating Panginoong Hesus Kristo. We are in His hands and we are eternally secure in Him. Amen? At kahit yung Kristiyanong mag-backslide, hawak pa rin ng Diyos. Amen. Because listen to this verse. Sino ka? Ang sabi ng Romans 14 verse 4, who art thou that judges another man's servant? To his own master he standeth or falleth. Yea, he shall be holding up, for God is able to make him stand. Amen? Kahit may kasamahan tayo na maaaring mag-backslide. Sabi nga ni Pastor Ryan, yung ibang tatay dito, backslide. Amen? Yung mga nagpunta ng subig. Okay? Pero, thank God, God is able to make us stand. Amen? Papatayuin ka muli. You see, once God saved you by His grace, He keeps you by His grace. Now, ang mundo, ang goal niyan, patumbahin ka. Ang diablo, ang goal niyan, patumbahin tayo. Ang flesh natin mismo, ang goal niyan, patumbahin tayo. At sarili mo, hindi mo alam, ang goal niyan, patumbahin ka. But thank God, ang goal ng Diyos sa buhay natin ay patayuin tayo. Amen? So it is a standing force. Amen? Thank God for the source of our victory. Thank God for the force of our victory. But last na po, kung may amen. Thank God for the course of our victory. May kurso po tayo. Amen? Kung mga sundalo ay nagkakaroon ng misyon, tayo rin po may misyon. Amen? Yung kurso ng ating tagumpay. Ang daloy ng gospel, ang design po niyan, from the cross, through the church, to the world. Amen? That's
That's the course of victory. At pag mag-participate tayo dyan, yan ang ating experience ng tagumpay. Amen? Isipin niyo po ang daloy ng gospel. It came from the cross to Jerusalem, to Samaria. Mula sa 120 ay maraming naligtas. God brought it to Asia Minor, napunta sa Europe, tumawid ng Amerika, at tumawid ng Pilipinas. That's right. At may tinawag na lingkod ng Diyos. May father-in-law, Pastor Lorena, amen, mula sa Bicol, ay sa San Pedro, napunta sa Santa Cruz, at may lingkod ng Diyos na dinala yung Ebanghelyo sa Nobaleta, amen, at may mga outreaches sa Naik, at sa ibang lugar. Why? At somehow may kumatok sa bahay mo, at in-invite ka, at ikaw ay nahanap ng Panginoong Jesucristo, and the gospel is like a heat-seeking missile, ay hinanap ka talaga, at umabot sa lugar mo, at ikaw ay tumanggap. Amen? That's the course of the gospel of Jesus Christ. Isipin niyo po, ay inabot ang Pursyo Kara family. Amen? And God saved Brother Nelson, and his whole family is saved. And Pastor Ryan, I believe, is saved. Amen? At pumunta rito, at kaya kayo nakakarinig ng mga great and mighty works of God is because of the course of the gospel. The course of the gospel. Marami dito dating laban sa Diyos. Malayo sa Diyos. Baka ikaw ay dating nasa bisyo, dati kang nasa nightclub, kagabi nasa nightclub, kaya papagit-pigit ka ngayon. Amen? Pero thank God, kaya baguhin ang Diyos ang iyong buhay. Amen? That's the course of the gospel. Hindi aksidente na ikaw ay nandito ngayon. Hinahanap ka ng Diyos. Amen? And God is after your heart. It's the course of the gospel. Mula sa cross, dumaan sa iglesia, sa iyo. Amen? Sa iyo. Therefore, whether it were I or they, so we preach, sabi ni Paul, and so ye believe. Sipin mo sabi ni Paul dyan sa verse 11. Dyan sa verse 11, 1 Corinthians 15:11. Akong mangaral, ibang mangaral. Ang importante, may nangaral. Kaya ka naniwala. Kaya ka sumampalataya sa Diyos. Yeah, that's right. That's the design of God. Mula sa cross, sa iglesia, sa mundo. You see, the gospel of Christ extends to every person. Anong course of victory? It sends and it extends. Amen? Yan ang design. To every person. At nakarating na rin po today to you. Kaya po sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. It is not for a select few. Hindi para sa iilan lang. Ito'y para sa lahat. That's right. It's the course of victory. More than para sa lahat, ito po ay para sa iyo. Amen. Sabi ni Apostle Paul, kung ako nga na-saved, sabi niya, I'm the chiefest of all sinners. Siya nga ay naabutan ng gospel. Alam niya para sa lahat. Amen? Para sa sundalo, para sa civilian, para sa bata, para sa matanda, para sa lalaki, para sa babae, para na rin sa bakla. Amen? Para magbago. Amen? Pero the gospel goes to all people. Kaya po, before we close, makita natin, yes, it's great to rejoice in victory. Pero, hindi tapos until you first receive the victory. Receive the victory. Tanggapin mo ang Panginoong Yesu Cristo. Thank God, inaawit natin, I heard an old story. Amen? Hindi po bago. Ito po ay 2,000 years old na. Pero hanggang ngayon, nagbabago pa rin ang buhay ng tao. I heard an old story how a Savior came from glory. How He gave His life on Calvary to save a wretch like me. Oh, victory in Jesus, my Savior, forever. Tanggapin mo siya. You see, ang pinaka-problema ng tao, kasalanan, kabiguan, at kamatayan. Ang tatlong pinaka-problema na ito, only Jesus can save you. Amen? Bakit, Pastor? In conclusion, look at the last verses of our chapter. 1 Corinthians 15. Kasalanan, kabiguan, kamatayan, kalungkutan. Ang nakakapagbigay lang ng solusyon ay ang Panginoong Jesucristo. Bakit, Pastor? Well, look at verse 55. Look at verse 55. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be unto God,
which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. Kaya Kristiyano dito, membro ng simbahan na to, never lose rejoicing in the gospel. Amen? Rejoicing in the gospel. It's not in vain. On to the 9th year. Amen? Makita mga great and mighty things. Pero sa mga hindi pa tumanggap sa Diyos, before you can rejoice in the gospel, you must receive the gospel. Isa lang po ang paraan ng kaligtasan. At yun ang Panginoong Jesucristo. Kailangan bitawan mo ang pagsampalataya sa anumang reliyon. Bitawan mo ang pagsampalataya sa iyong sariling kabutihan. At tanggapin mo ang pagsampalataya kay Kristo lamang. Pag ginawa mo yun, ang sabi ng Bible, you have everlasting life. Amen. At sabi ng Bible, today is the day of salvation. Amen. I'll pray and then Pastor will give the invitation. Pero make sure today na uuwi kang taglay ang tagumpay sa Panginoon Jesucristo. Maybe you're here today, mga members, you're saved. Pero nagkabiguan ka sa buhay. Give it to God. Watch Him do a victory sa buhay mo. At sa mga unsaved, let today be the day of experiencing victory in Jesus. Dear Lord, Heavenly Father, we thank you sa inyo pong Ebanghelyo. Salamat po na kayo lang ang nag-iisang paraan. We pray today na sa mga hindi pa nakatanggap sa inyo, doon po sa Children's Department at dito sa auditorium, we pray today will be a day, their day of salvation. They find out what victory is all about. Sa mga bagong Christian, we pray na maamon sila sa kanilang paglago, na hindi lang ang goal nyo sa kanilang buhay ay bigyan sila ng kapatawaran, pero ang bigyan din sila ng pagbabago ng buhay, that they can live for you. And we pray that all together, all of us, sa puso po namin, sa itong Victory Sunday na ito, that you get the victory sa aming buhay. And Lord, we ask you these things. In Jesus' name we pray. Amen. And tayo po tayong lahat. Habang nakayo po, nakapikit ang bawat isa. Ako muna nakatingin po sa inyo. Sige po. Nakayo po, nakapikit. This is a secure place. Sino po dito, honestly, Pastor, maliwanag yung pangangaral ng Ebanghelyo. Kailangan ko si Kristo. Gusto ko siyang tanggapin bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Gusto ko matiyak ang langit, Pastor. Pwede ba ako ipanalangin? Pwede po kayo magtaas ng kamay para may pag-pray po. Sige po. Kasi gusto kong tanggapin si Kristo. Bilang ka. Makikitaas po ang kamay. Sino po? Thank you. Sino pa po? Meron ka po ba? Nais siya pong tanggapin si Kristo bilang inyong tagapagligtas. Meron pa ba? Huwag ko kayo mahiya. Ako lang po nakatingin. Maliwanag na si Kristo yung namatay, kaya niyang alisin ang hatol ng kamatayan sa atin, bigyan tayo ng bagong buhay at ang buhay na walang hanggan. Pero mangyayari yan kung ngayong umaga ay tatanggapin mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas. Meron pa po ba dito na nais mong tanggapin si Kristo, makikitaas mo ang kamay. Thank you po, salamat po. Thank you po, thank you po. Maliwanag po. Meron pa ho ba? Meron pa ho ba? Meron pa ho ba? Ako po'y mananalangin ng pagtanggap kay Kristo. Hindi po yung panalangin ng pagliligtas, kundi yung pagtitiwala niyo po kay Kristo na namatay, inilibing at muling nabuhay. Yes. Sabi ng Bible, sino mang lalapit sa akin, sabi ng Panginoon, hindi ko itataboy. Ngayong umaga ito, kung hindi mo kinakaya si Kristo, tanggapin mo siya. Ulitin ko, hindi yung panalangin na magliligtas, kundi yung pagtitiwala kay Kristo na namatay, inilibing at muling nabuhay. Narito ang panalangin, pwede ka sumunod at isa puso mo. Ito ang panalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat po. Naunawaan ko na ako'y nagkasala, may hatol sa impyerno. Pero salamat po sa Panginoong Hesus na namatay, inilibing, at muling nabuhay upang bayaran lahat ng aking mga kasalanan. Ngayong oras na ito, pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan at tinatanggap kita, Panginoong Hesus, sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa kapatawaran at buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Di po, habang nakamulat po dito, Pastor, ako'y sumunod sa panalangin.
At hindi ko kinakahiya na ako'y tumanggap kay Kristo ngayon bilang tagapagligtas. Pwede niyo po bang pakitaas po ang kamay niyo po? Ngayong oras ito. Thank you po. Sige, meron pa ho ba? Thank you po. Meron pa ho ba? Thank you po. Meron pa ho ba? Ngayong oras, tinanggap po si Kristo bilang inyong tagapagligtas. Meron pa ho ba? Sino ba yung sumunod sa panalangin? Pakitaas po ang kamay. Ayan. Sige po. Sa panalangin, ginawa po ninyo, sinong tinanggap ninyo? Si Kristo sa inyong puso. Bilang ano po ninyo? Tagapagligtas. Saan po niya kayo niligtas bilang makasalanan? Ngayon, ano po yung binayaran niya sa atin? Yung ating kasalanan. Tanong, tutungo pa ho ba tayo ng impyerno? Hello? Hindi na po. So, sana po tayo tutungo pag tayo namatay? So, tanda natin, yun po yung kapangyarihan po na sinasabi ng pangangaral kanina. Amen? Napakaliwanag. Sa mga mananampalataya, ito po yung totoong tagumpay ng simbahan ito. Amen? Salamat sa mga blessing ng Diyos sa atin, pero ang pinakatagumpay natin, pag ang Ebanghelyo lagi na ipapangaral po. Amen? It is the source, it is the force of our power. Amen? Kaya ngayon po, hindi lang sa mga tumanggap, pero sa mga mananampalataya, it's not for us to reach the altar this morning because itong ilapit natin sa Diyos na tayo ay gamitin ng Diyos lalo sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Come on, yung mga bisita natin, tumanggap, pero sa mga mananampalataya, kausapin natin ang Panginoon. Let us not waste the opportunity to respond to the Word of God this morning. Na marami pang mga kalo, our 9th year anniversary is a blessing from God, pero hindi po ito ang katapusan. Ito pa lang po ipagpapaalala lalo ng ating pong dahilan kung bakit po tayo simbahan. Ang ipangaral ng Ebanghelyo. We are not to be involved in politics. We are not to be involved in any issues. Pero ang trabaho natin ay ibigay ang Ebanghelyo sa mga tao. Na si Kristo ay nagliligtas, na si Kristo ay nabayubay sa krus, na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay. Yan ang dahilan kung bakit po tayo simbahan. For all other reasons, wala na po tayong maisip na ibang dahilan bakit tayo simbahan, maliban sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya tagumpay, sapagat hindi lang yung source, the force, makita natin yung security. May langit, may rewards, at ang pinakamaganda, may mga nababago ang buhay. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay po natin, kaya nga, yung hamon ng salita ng Diyos ngayong umagang ito, ay lalo magpaapoy sa atin ang mangaral ng Ebanghelyo. Pag tayo masasawa, lalo pa natin pag-ibayuhin, lalo pa natin patindihin ang pangangaral, abutin ang mga tao para sa Panginoong Jesucristo. Huwag nating papayagan na maapektuhan tayo ng mga pangyayari ngayon upang mapigilan ang pangangaral ng Ebanghelyo. The gospel has the power. It is the power of God unto salvation. Yan ang power ng simbahan ito. Amen. Father in heaven, thank you very much for that great message, O God. And truly, O God, this church exists upon preaching the gospel and reaching many people for Thy name. Dalayan ko po, Diyos, pagpapalaan niyo po ang mga tumanggap sa inyo na makapagpatuloy, makasunod sa tubig ng bautismo, makapaglingkod din naman sa inyo. Mga mananampalataya, dalayan ko, Diyos, na ito po ay maririnig sa amin, marirefresh, Panginoon. Why you save us and you called us in the ministry. Salamat po kay Pastor Jonathan at sa kanyang family. Bless his ministry, O God, and bless his life always, Panginoon. And thank you, O God, for making him a blessing to this church as always. We give you all the honor and the glory this morning. In Jesus' name we pray. Amen. All the people said? Amen. Parang mahina yung amen natin. Napauulit natin yon. Lahat po ba tayo pinagpala? Amen. Thank you. Please be seated. Amen. At salamat po, Pastor Jonathan. Wow. Amen. Alam nyo, ulitin nga, maraming nangyayari sa mundo ngayon, pero ang kailangan pa rin ng tao ay iisa. Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Kaya nga simbahan, wala tayong time makipagmingle sa mga nangyayari ngayon. We ought to pray for what is happening around us. Amen? But we also ought to preach the gospel. Amen? Kaya sa ating mga bisita po, sa ating mga men in uniform from different branches of our Philippine Navy. Thank you very much for coming. Amen? At ang simbahan ito ay patuloy na nangangaral. Sana gamitin din kayo ng Panginoon. Imagine kayong nakarating sa dami ninyo. Kayong pinahintulutan ng Diyos na makarating simbahan ito. Mahal ninyo, may nagmahal sa inyong Diyos na namatay, nilibing mo yung nabuhay.
maganda ibahagi nyo rin sa kanila yan. Amen? Amen? Coast Guard, nandito. Mga pala, no? Ibang ano na nga pala, Coast Guard, ano? Oh, so, ibang ano. But salamat sa Panginoon. Amen? Are you happy this morning? Amen? Amen. Kaya church, this is truly victory. Amen? Imagine na, mga kapatid, magpe-pray tayo, ang dami na sa save, ang Diyos nagdadagdag, and what a blessing. Amen? Natutuloy-tuloy mo natin. Kaya nga, kung yung mga inibita mo, hindi pa nakarating, may mga susunod na linggo pa, kahit hindi na natin anniversary. Amen? Magdala tayo lagi ng bisita, at maganda mamaya ay atin mong kakamayin din ating mga bisita. Amen? May baptism tayo, sir? Meron tayong baptism. Amen? So, praise the Lord. At magkakaroon na tayo special offering. Amen? Ngayong maga ho. At hindi mawawala yan sa atin. Amen? At ulitin ko, ito po yung para sa mga members. At may mga needs pa ho ang ating simbahan. So, let's be a blessing for our church. Amen? Sige sir, punta na kayo. Yung mga nakapula. At pwede na rin po mag-candidate candidate for baptism. Amen. Praise the Lord. Maaga pa, oh. Grabe. Pwede. Hihirap nangyari ito. Maaga pa, oh. Maaga pa sa amin ito, sir, eh. Amen! Kaya pala, isa-isa mo, ah. And the special offerings for our additional expenses po kasi dire-diretso yung ating pagpapagawa sa likod. At yung ating tayo mag-replenish po ng ating mga financial needs po sa simbahan po. Pag-pray natin yung mga kailangan po sa mga evangelistic meeting pa natin. Church, let us be a blessing as we see yung ating mga needs po ay napupunan ng Panginoon. Amen? We have additional chairs, amen, and we are planning to place an air-conditioned unit po doon sa likod. And hopefully, lahat ng Sunday school rooms ay malagyan natin. Amen? Kasi ang nabili tayo malapit sa araw. Malapit po tayo sa araw dito. Amen? Alam nyo, tayo komportable dito, pero yung mga anak natin sa likod, pagkatapos sa service natin, mga kailangan nating mag-sacrifice pa. Amen? Huwag lang tayong nag-enjoy. Amen? Sa mga bata po. So please do pray for that and let's be a blessing for the work. Ating pasalamatan po, special offering, sir. Tayo po'y pumikit at yumuko at tayo magpakumaba sa Panginoon. Heavenly Father, dear God, muli kami po'y napupunin ng papasalamat sa inyong salita na iyag. Salamat po sa amin sa iyo na po yung ginamit, Panginoon. Ito yung equip ng wisdom. Ganoon din po kami na maglagawin ng Kristiyano. Lalong-lalo na po sa aming mga bisita. Nawa hindi po itong huli. Kundi ito po ang simula, Panginoon, na makilala po kayo sa Espiritu at katotohanan. Lord, i-bless niyo po ang salaping malilikom sa oras na ito. Ito'y magamit sa mga gamitin dito sa may mga gawain, lalo sa mga building requirements, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan at pagmamahal sa amin at maging tapat po sa aming tithes and offering, patuloy sa aming commitment, Panginoon. At maging mag-provide, Panginoon, sa aming trabaho at sa mga business po ng bawat isa. Kayo po magbigay ng provisions, O God, at maglago po yung Kristiyano, Panginoon. We're nothing without you, sa inyong panalapit at patawad po sa amin ang lawang kasalanan. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. God bless you as you give.
pagkain po para doon sa ating mga bisita. Amen? At sa mga members po, ako'y naniniwala, makakakain din tayo. And then magkakaroon po tayo ng konting picture taking para ko in recognition. Also, yung certificate na ating recognition po doon sa ating mga military men ay bibigay po to follow ni Brother Sam, Sir Sam. Amen? Okay, may master ka na pala bukas. Ano? Ay habol mo na lang. O, sige. Ayan po. So, salamat sa Panginoon. Amen? Tayo po tayong lahat at mamaya po, sama natin si Pastor Miss lang po for picture taking. Amen? Special for our, yung mga ano po natin sa military. Then, church, may oras po tayo mga pagkamayan. Wala mo nagtatakas ha. Amen? Makipagkamayan muna sa bawat isa. Alright? Brother Sam, please, close us in prayer at kung may gusto kang i-announce, may kailangan pa. Wala na?